Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni, okay lang po Your Honor, noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanilang mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor sa Pilipinas, sa aming mga contractor po. Kung hindi kami susunod sa ganitong gawain, ay bibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng mutual termination at right-of-way problems. Minsan ay ginagamit nilang panakot ang blacklisting kung saan hindi na kami makakasali sa mga bidding sa loob ng isang taon. Kaya madalas ay sumusunod na lang kami sa gusto nila. Ilan sa mga nakausap namin sa bawat distrito ay example lang po ito. Ay sa Quezon City, for example, si D. Eloida ay lagi akong tinatawagan pag lumalabang kami sa bidding na may taker sa mga projects nila. Kaya nakikisama na lang kami kasi pag hindi kami Teka muna, sabi mo example lang, hindi yan accurate? At totoo po ito. Bakit example? Kasi po, ilan lang po ito sa mga babanggitin ko kasi masyado po mahaba. Nakikisama na lang kami kasi kapag hindi magagalit ang politiko na may hawak sa kanila at tatanggalin sila sa pwesto at ipapaba-blacklist daw kami sa pamamagitan ng 3-strike policy. Tinatanong ko kung sino politiko dyan, ngunit ayaw nila itong sabihin dahil sa kanilang posisyon bilang district engineer. Sila ang may control ayon sa kung sino ang congressman ng district na nakakasakop sa area ng projects na nilalabanan namin. Year 2022 onwards, ang kalakaran po dito tuwing sumasali sa bidding, hinaharang kami agad ni Lynn, negotiator sa bidding. Kapag matigas ang ulo naming nagdadrop pa rin kami sa aming bids, kahit anong subok naming ayaw buksan ang financial bid na aming isinumite. Kapag nanalo sa bidding, matatanggal si D.E. Loida. Siya po mismo ang tumatawag sa akin para magpa-disqualify na lang kasi kapag hindi, gagawin di umano ng paraan upang madali o sa 3-strike policy. Para maiwasan naming ma-blacklist at magalit sa akin ang politiko na may-ari ng mga projects, tinatanong ko sino ang mga politiko ng district ng mga congressman na nagpapabidding sa DPW's Quezon First Deo. DPW's Quezon City First Deo. Sa DPW's Quezon City Second Deo naman, ganun din ang bidding dito sa panahon ni D.E. de Buenadera, year 2022 onwards, na sinundan naman ni D.E. Protesta, wala din masyadong bidding. Kasi kapag sumasali kami, disqualified agad at papakiusapan ka ng negotiator na umatras kasi may taker na rin mga politiko dito. Kung kanino galing ang projects. Gaya ng Quezon City First Deo, 3-strike policy din ang panakot nila at magagalit daw di umano ang mga politiko sa DE kapag nanalo kami at tatanggalin sila sa pwesto. Ang congressman sa lugar na ito ay magagalit sa amin at papahirapan kami sa implementation ng proyekto kapag ito ay na-award sa amin. Kaya napipilitan kami minsan umatras dahil sa matinding pressure at pakiusap ng DE at negotiator. Minsan kapag hindi pa rin maayos, mga taon na ng congressman ang tumatawag at kumakausap sa amin kapag ayaw pa rin naming umatras. Yun po. Anyway, pattern na establish mo yung pattern. Secretary Bonoan, Joseph Cabral, nabanggit niya since 2012. Andyan na rin kayong dalawa since 2012. Hindi niyo na monitor yung structural systemic, structural. Yung Bulacan First District Engineering Office, tingin ko microcosm lang ito of what's happening in the entire country. 23. Your Honor, this is very revealing that I am hearing now. By the way, Your Honor, I retired in the Department of Public Works and Highways in 2010. And then, 2010. okay, sorry. And I just came back in 2022, Your Honor. So this is very revealing, Your Honor. See, this is the loophole actually of manual bidding. I would not know whether,
for this particular problem, you know, I don't know. In my watch, Your Honor, I recall that I've been signing blacklisting of contractors because of three-strike policy, because of these bidding procedures that has been narrated now.